Walang kaso yon. Ang kaso, yung gumamit ka ng droga. Yung magnakaw ka. Yung hayaan mo na may nakikita palang ginagawa. At kayong mga magnanakaw, yung salin ninyo at hindi tumugma doon sa mga pag-ari-arian yung relo, damit, kotse, bahay, kondo, kahit sa abroad, pagka hindi tumama, sisingilin namin kayo at magkakaroon tayo ng death penalty sa kagustuhan ng taong bayan. Pero anong ginawa mo? Kundi na buroga na lumagkanap sa buong Pilipinas! Pambihirang bata yan, oh. Nakakabilib. Maging etong si Kap Dado Enrique, dumalo na rin ho dyan sa ginagawang pagkilos sa EDSA. Pero bago ho lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Again, isang like at isang subscribe lang ho, okay na ho tayo dyan. Pero para dun sa mga nagpakulay, shoutout ho muna natin ang mabilisan. Mega love shoutout dito kay May Flor Iwata. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Baka matambakan na naman ho kasi tayo. Mega love shoutout dito kay Jessel Jupiter. Maraming salamat ho sa pagsuporta, Sir Jessel Jupiter. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa saan ba yung pera na yan? Nasa ano ho pala tong si Sir? Nasa Sweden. Ingat ho kayo dyan sa Sweden. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. At dito kay Erlinda Zulweta. Ma'am Erlinda, salamat ho sa $5. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Jamaica, no? Dito kay Ma'am Arisa yan. Ma'am Arisa, maraming salamat to. Ingat to kayo sa Japan. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. At dito kay Sir Joel Makati, maraming salamat. Mega love shoutout. Actually, dalawang magkasunod itong pakulay nitong si Sir Joel. Maraming salamat, Sir Joel. Mag-ingat to kayo. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Susan B. Baltazar. Maraming salamat, Ma'am Susan. Mag-ingat po kayo sa Amerika. Mega love shoutout. Maraming salamat to. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Rene Familiar aka NR. Sir NR, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pag-support sa PHFD. Shoutout din ho dito kay Lynn Grace. Maraming salamat ho. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mama Grace, maraming salamat ho. Mega love shoutout dito kay Sir Ton Gomez. Ingat ho kayo dyan sa UK. Sir Ton Gomez, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Mega love shoutout dito kay Sir June Hensley. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito kay Pinoy Tracker. Maraming salamat. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Ayun na nga mga kababayan, di mo natin pinapakita yan para ma-pressure kayo kung ano pa man. No? Okay lang ho, isang like at subscribe lang ho, sapat na ho sa atin yan. No? Pinapakita lang ho natin yan para may pakita yung napakatinding pag-appreciate natin sa mga nagpapakulay dyan sa comment section. Pero hindi we require. Pero maraming salamat ho sa mga nagpapakulay. Napakalaking tulong ho yan para mas mapaganda pa ho natin yung ating mga ginagawang reaction video. Dito na ho tayo kay Kap Dado Enrique. Pakinggan ho natin ang kanyang mga tinuran dyan sa nangyaring rally dyan sa EDSA. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin ito. Okay. Ayan, isang magandang gabi po sa iyo, Captain Supremo Dado. Nandito po kami sa mga vloggers, lahat nandito po kami. Kukuha lang po kami ng reaksyon. Ano po ang inyong reaksyon doon, Captain? Si BBM kanina ay Parang medyo mabait itong si Kap Dado pagka sa rally, no? Kasi pagka sa niya, sa live niya, talagang bumabalag palabas po ng isang pahayag na iniurong na raw po niya ang impeachment na inahain nila kay BP Sara. Ang suporta daw niya, inatras na niya. At hindi niya sinusuportahan ang anumang complaints of impeachment against the Vice President. Okay lang yun. Magpasalamat kayo mga kababayan kay BBM. Magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo sa langit at pinasukan si BBM ng tamang desisyon. Sinasabi ko nga sa kanya huwag kayong magsabi na natakot. Ayun naman. Natakot lang daw! Yun, nilakas ko pa. Huwag niyo sabihin na natakot. Bigyan niyo siya ng leeway ng konting elbow room na kaya niya ginawa yon kasi mas nakita niya. Dahil sa mga vlogger, pasalamatan natin mga vlogger, Yes! na sinasabi na
mali yung kanyang naging reaksyon doon sa sinabi ni Inday Sara na hindi niya palalagpasin yun. Bakit nahimasmasan si BBM? Kasi yung pagsabi ni BBM na hindi niya palalagpasin yun at tatayuan nila yun na labag sa konstitusyon, hindi palalagpasin ng taong bayan yung gagawin ninyo. Yun yun. Yo, tayo Kaya dyan. nahimasmasan. Nakita nila na mas makapangyarihan ang taong bayan. Kaya Correct. kung kayong maniwala, we the sovereign Filipino people, Constitution, we ordained and promulgated the Constitution. Naku po. Hindi pwedeng baguhin ang Constitution ninyo. Hindi pwede. Kung hindi nyo niraratify, kung hindi kayo approve, bawat seksyon, bawat amyenda na gagawin sa Constitution, hindi pwedeng basta-basta palitan. Kung hindi pumayag ang taong bayan, ganon kayo ka-powerful. Powerful ang taong bayan. Nasaan ang gobyerno? Nasa ibaba ng Constitution. Ito ang presidente, yung judge, yung Supreme Court, yung legislative, nasa ng armed forces at saka mga PNP. O, makinig kayo. AFP at saka PNP, nasa ibaba kayo ng executive. So, isang dangkal ang layo sa taong bayan. We, the sovereign people, then the Constitution that we ordained, binasbasan natin. Binigyan nyo na ininga. Lahat ng nakalagay sa konstitusyon, yon ang kagustuhan ng taong bayan. Kaya hindi pwedeng baluktutin. Hindi pwede. At ang nagtatangka na baluktutin yan, kalaban ng taong bayan. Yun, klaro. Pangalawa, Palakpakan ho muna natin itong si Kap Dato. Grabe, ibang klase talagang sumalansan itong si Kap Dato, no? Na talagang klarong-klaro ho. Magaling ho talaga to. Mahusay. may tanong dito mula kay Bisdak para sa mga vloggers. Bisdak, go ahead. Bisdak, At Fabio. ano po ang inyong gustong ipaabot sa grupo nila Captain Dado na tumalo ngayon sa It's a Shrine Vigil ng mamamayang Pilipino? Ano, si Captain si Daro, Bisdak. maraming salamat ho sa inyong kabayanihan at katapangan na nakasama po namin kayo ngayong gabi dito sa It's a Shrine. One time, big time. Kap, ito po yung katanungan ho. Ano ho ang inyong masasabi na itong NBI ay pinasupina na ho si Vice President Inday Sara Duterte at bukas nga ho yung nakatakdang araw na dapat humarap si Vice President Inday Sara sa NBI. Kailangan pa bang Ayun na. humarap Kasalukuyan hong nangyayari ngayon yung ano na yan, pagharap nitong Vice si President Inday Sara sa supina ng NBI dahil doon sa pag pinatay umano si Vice President Inday Sara ay meron sa umanong inuutusan na mag-revenge para sa kanyang kamatayan at hanapin si Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos at si Bongbong Marcos. Bago sagutin ni Captain Dado, itugtong na natin. Ngayong araw din po, Captain Dado, nag-file ang Philippine National Police ng criminal complaint kay Inday Sara Duterte for disobedience to local authorities. At ngayon ay may isa pang kasong ipapile sa pagtatangka sa buhay or attempt of assassination. Captain Dado, dalawang tanong yon. Bilang pangalawang pinakamataas na opisyal na halal ng mamamayang Pilipino, anong reaction sa ginagawa ngayon ng NBI at PNP? NBI, kung nakikinig kayo, tsaka PNP, yung liderato, at lahat ng gobyerno, buong gobyerno ng Pilipinas, lahat ng mamamayang Pilipino, binabastos yung boto nyo eh. Yun lang yun. 32 million na bumoto, baka nyo pipirahin yung Vice President? No? Iikot ang gulong, huwag kayong nagpapagamit sa kabaluktutan nitong gobyerno. Babanatan ninyo ng ganong kaso-kaso, wala yun. Wala yun. Kayang-kaya ni Sara, depensahan yung sarili niya. Walang kaso yun. Ang kaso, yung gumamit ka ng droga. Yung magnakaw ka. Hindi. Yung hayaan mo na may nakikita palang ginagawa. Yung magnakaw ng pera. Yun yung problema. Kaya ngayon, yung double standard na yan, natutuwa ba tayo? Hindi. Kaya kami galit. Malacanang, kaya kami galit. At kung hindi nyo pakikinggan yung sinasabi namin, yung hinaing namin,
sasumahin kayo sa taong bayan. Magagalit kami. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Modulate eh. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Palakpakan nun natin. Mahusay. Magaling ko talaga itong si Kap Dado, pambira. Mahusay yun siya, mahusay. Magkakaroon kami ng People's Court. Alam niyo yung People's Court? Magkakaroon kami ng People's Audit. Putragis. Anong gagawin ng audit? Yari kayong lahat, kayong mga magnanakaw. Yung SAL ninyo at hindi tumugma doon sa mga pag-ari-arian yung relo, bag, damit, kotse, bahay, kondo, kahit sa abroad. Pagka hindi tumama, sisingilin namin kayo at magkakaroon tayo ng death penalty. Sa kagustuhan ng taong bayan. Anong Congress ang hinihintay natin? Anong Senado ang hinihintay natin? Ilang taon na yung binuro? 2004 pa. Yung Resolution 10. Isang ano lang yan ng kagustuhan ng taong bayan. Kasi gusto natin. Yun lang. Walang pwedeng bumaluktot sa taong bayan. Tandaan niyo yung kapangyarihan ninyo, mga kababayan. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Huwag kayong magpapadaig sa mga tarantado na inayupak ng mga buwaka ng inang yan. Huwag kayong mga... Sorry, nagmura ako. Nasa yung simbahan. Sorry po. Ha? Sige. Ito mga kababayan, we have to address the elephant in the room, so to speak. Nandito na mga retired officers, may mga general, may mga kapitan, may mga koronel. Malinaw ang binanggit ni former President Duterte. Makinig ko po, former Chief Justice Lucas Bersamin, na ngayon ay Executive Secretary. Hindi po ipinanawagan ni Pangulong Duterte na magkudita. Hindi siya nanawagan na mag-mutiny. Ang sabi niya, nagtatanong siya sa Armed Forces of the Philippines. Kaya niyo bang panindigan at tiisin na mayroon kayong Commander-in-Chief na nabubulid sa lulong o illegal na droga or drug addict president as Commander-in-Chief? Anong reaksyon niyo nito? Ito ba, Captain Dado, ay isang pang-uupak upang magkudita ang military na siyang tingin ngayon ng Malacanang? Ay, bigyan. Wala, mahina talaga utak ng mga nandun eh. Hindi yun inciting to sedition. Inciting to do the right thing. Yung sedition, aklas ka sa gobyerno. Yung doing the right thing, sasamahan mo yung taong bayan. Correct. Yun. Pagtatanggol mo yung taong bayan, yung interes ng taong bayan, malayo ang diferensya. Anong inciting to sedition? Salita lang yan. Salita lang yan. Yan, inimbento ng mga lawyer natin, ng mga judge natin. Bakit kayo nagpapaandar dyan? Tayo ang nasa ibabaw. Tayo, yung konstitusyon. Magkaroon kayo ng lakas ng loob. At kukuha kayo ng lakas ng loob sa bawat isa. Sa bawat isa. Ang tingting, yan yung prinsipyo ng Filipino Guerrilla Forces. Ang walis tingting, kunin mo isang piraso, bakliin mo kahit isang kamay, kayang-kaya. Pero yung isang buong walis tingting, bakliin mo ganyan, hindi mo kaya. Ang taong bayan, pagsama-sama, hindi mo kayang baliin. Isang malakas na pwersa yan. Kaya huwag kayo natatakot, mga kabayan. At yun ang sagot. Sir Dado, please lumban po. Tanong ko po. Mamaya na yung chanting natin. Rekta-rekta muna tayo. Tanong ka. Roy. Nangangamba po ngayon ang mga retiree ng mga military po kasi ang kanilang pensyon ay nangangamba din po na naubusan na ng pondo. Ano po masasabihin po? Ang masasagot yan ni Commander Bukay, General Mitran. Okay, ako ang sasagot doon. Ay, Ano si nga Commander ba? Bukay na to. Naku, yari kayo dyan. Si Commander Bukay ho yan. Palakpakan natin to si Commander Bukay. Nangangamba. Talagang nangangamba kami. Ilang taon na lumipas yan. Hinahabol ko ang 4.9 billion na karating na ito sa Pangulong Marcos, kay Senador, Secretary Lagdamio, at saka sa ARTA, at saka sa Ombudsman, at saka kay National Defense, Secretary Teodoro. Ako mismo ang lumalaban dito. Anong nangyari? Wala na ako natakbuhan. Kawawa naman ang Pilipino. Wala na tayong tatakbuhan. Saan ba tayo tatakbo ngayon? Sa Filipino Guerrilla Forces, tayo magkaisa
ituloy natin bukas. Dahil yung sinasabi mong pensyon, nananawagan ako sa Chief of Staff, yung 4.9 billion na hinahanap ko, ang gusto ko lang ipaliwanag nyo. 2017 pa yan, hindi nyo pa nilalabas. Pinarating ko na yan sa Pangulong Marcos, sa kanyang bayaw na Martin Araneta. Hanggang ngayon, di puta kayo! Ay, si Bal. Sorry, Panginoon. Nasabi ko lang to. Dahil sa sama ng loob ng mga pensioner. Pensioner! Mga pensioner! Kailangan samahan nyo naman ako. Nag-iisa lang ako. Yung isang, nandito kayo, ay, nandiyan ka pala. Isang general sumama sa akin. Sinamahan ako after 1 week. Umatras. Ang problema pa lang ngayon sa administrasyon. Alam niyo problema sa administrasyon? Ha? Kaya wala na tayong kakampi. Alam niyo bakit? Lahat bayad magmula sa Supreme Court. Ang ginagawa nila, asan na Supreme Court? May kumikilos pa sa Supreme Court? Wala ba? May nagtatanggol ba sa Shoutout kay Parak, Parak, shoutout kay Parak. press releases lang? Wala! Asan? Asan si April na yung si Iguan, yung Babalo? Si Babalo? Yung si Renato Reyes? Si Running Press? Nasaan na yun? Nasaan? Bakit wala siya dito? Nabayaran na! Siya, ha? Bayad na, Nabayaran bayad na. Bayaran Si Baba, na! si McDonald's. Lahat ng Partido Komunista ay bayad na! Bayad na, bayad na. Ang problema lang, Pero kung yung mga komunista na lang yun ang mga makakasama natin, wag na lang, anak ng toka, meron din sariling interest yung mga yon. Meron din silang sariling agenda na isusulong. Feeling natin, kaisa natin sila, hindi yung mga traidor yung mga yon. linggo-linggo sa kabundukan ng Samar, nag-iinkwentro. Ang problema, ang taong bayan nasa baba, ang biktima ang nasa taas, nagpapakasarap. Kaya sa bayan ng Pilipino, mga mamamayang Pilipino, yung mga nanonood dito, ang mga nakikinig sa ating mga vloggers sa YouTube, tulungan nyo kami iparating ang lahat ng nangyayari sa bansa, ang korupsyon, ang adik, ang abuso. Sino ang nag-abuso ng batas? Sino? Ang Kongreso. Iputa kayong Kongreso. Hinahamon ko nga si Tambalos-Los. Magsuntukan na lang kami. Okay. Kaya, Merong hamon itong si General Metran, no? Oh, Commander Metran. Suntukan na lang daw silang dalawa nitong si Tambalos-Los. Palakpakan po natin. Naknagtoko. kaya gusto namin doon sa Kongreso dahil hahamonin ko sila ng suntukan. Huwag lang sa Kongres. Kasi, bakit? Delikado na konti ako. Pero kung sakaling makulong ako, yes or no? Wala akong sasagot. Pumunta na lang ako ng tulungan. Pero hindi ako kukuha ng abogado. Kung sakali ako iparesto, never! Hindi ako kukuha ng abogado. Kahit bigyan nila ako abogado, bahala na ako mabulok. At kayo taong bayan, sundan niyo ako sa kulungan. Pwede ba? Pwede! Magkaisa tayo! Magkaisa tayo sa kulungan! Kaya ba tayo magpakulong lahat? Kaya ba? Kaya! Okay, sa bayan ng Pilipino, salamat. Salamat sa kulungan. Last question. Dahil mayroon pa po tayong mga programa bukas. Mas malaki, mas matatag, at mas nakakayanig na pagtitipon bukas. Last question para kay Captain Dado at sa grupo nila sa Filipino Guerrilla Forces. Intindihin nyo na po na mayroon pa silang mga meeting na pupuntahan. Go ahead, BMR Jones. Ayan, Captain Dado. Ito, reaction ulit. Maraming salamat. Reaction ulit, Captain Dado. Yung kahapon sa Quadcom hearing, nandun po, umatin po yung AMLAC. Pinasinungalingan po lahat ang mga nilapag o nilabas ni Trillanes
ng mga papilis nung nakaraang Quadcom hearing. Ano po ang inyong masasabi na ito palang si Trillanes ay napakasinungaling? Final question mo na ito, and then panawagan ni Captain Dado sa taong bayan para bukas Okay. at sa susunod na araw. Ano yun yung isang parte, bakit lumusot sa Kongreso yung ganong tanong at ganong ebidensya na hindi naman na-vet, hindi yung veterinaryo, yung na-vet, na-verify kung tama o mali. Hindi pwede kung, pare, ito, ganito, ano ba, ebidensya mo, mayroon kang pinakita, and then tatanggapin natin. Hindi yun, kasi naninirang puri kayo kahit sinong tao, mali yun. Hindi tama yun. Mali. Ngayon, pumasok yung AMLA. Sinabi, hindi totoo. Kaya lumalabas, perjury ba? Yung nagsasabi ng ebidensya. Sinabi ng AMLA, yun ang katibayan na hindi totoo. Kaya dapat makasuhan ng perjury si dating Senator Trillanes. Sorry Sunny, no? Pero yun eh. Yun yung reality eh. No? Si Senator Sunny Trillanes, sa tingin ko naman, meron pang natitirang kabutihan sa kanya. Kahit sa tingin niyo wala. Nagulat ka eh. Nagulat ka eh. Merong natitirang ano yan kasi kahit paano may dinaanan yan. Kaparte yan ng ating history. Pero ako mas interesado sa history na ginagawa ninyong lahat. Kayong lahat, mga kababayan, you want to be part of history in changing this country. Be part of history. You change this country. Laban lang kayo. Huwag kayo matatakot. Captain Dado, abang nandito ka, aawitin natin ang Pilipinas kung mahal. So everybody, please stand up. Lapit po kayo. Sa Ayun na nga mga kababayan, eto na ho, panuorin na ho natin tong napakatapang na bata na to. Eto mga kababayan, umpisahan na ho natin to. Ito ay ibang klase, grabe, napakarami ho palang nangyari kagabi. Ito ho, ito. Gang! Ilang taon ka na? 13 po. 13 years old! Pero alam niya na kung ano ang nangyayari sa bayang ito! Sige, isang bulat mo na! Ikaw, 13 years old ka! Oh, hindi kita, hindi kita wala akong ginagawa sa'yo. Pagkilala ka! Ako po, si Carlo Mendoza, Gigil Kick. Mga influencer po kami. Pumunta po kami dito para suportahan ang Duterte at ang mga Pilipino at Pilipinas. Dahil kitang-kita namin, marami nang lumabas, marami na kami nakita, lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako ang Pilipino ang Mga ganitong naapektuhan, bata na to? kundi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Nandahil dyan, dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko. Naku! Droga din ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Matindi ho ito, matindi Hindi to. kung hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin na mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpaingay. Hindi! Hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, naggalit na. Di ba sinabi mo, nagbabaguhin mo ang Pilipinas? Naku Di po! ba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, Naku, matindi ho itong mga bata na to. Iisa-isahin ho niya yung mga pinangako nitong si Marcos Jr. Sige, banatan mo bata. isahin natin. Magaling ho itong bata. Sige, yung Tsaka ramdam mo galing ho sa puso yung mga sinasabi nito. Hindi ho siya bayaran, hindi ho siya kagaya ng mga inahakot ng mga dilawan, ng mga makakaliwang grupo. Pagka tinanong mo, hindi nila alam kung ano sasabihin nila. Itong bata na to, alam ho niya kung ano yung mga kapalpakan nitong si Marcos bagyo, Jr. yung bagyo na sunod-sunod na tumaan, na maraming namatay na Pilipino, marami ang nadisgrasya, nabaha, marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang manood ng concert na ng bagyo. Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente
norte ng Pilipinas. Ipakita mo noon pa lang, dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano ang pinakita mo, gumawa ka pa ng movie, nakala namin na totoo! Pinutol mo kami! Pinutol mo kami! Niloka mo kami! Kung ano-ano pa ang pinakita mo para lang umangat ka, para maimuklok ka lang, hanggang sa naniwala ang ibang-ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong magluksok sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghirap kami, kung ano-ano nangyari. Tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo, lalo na kaming mga kabataan, nung mga sa'yo, lalo na ako, nakala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi nagdroga na lumaganap sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang. Nauulitin ko, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mga kababayan kong Pilipino, sabay-sabay nating isigaw. Mag-resign! 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 Ano yan o talagang sentimiento ng mga kabataan ngayong mga panahon na to. Sa totoo lang ha, kahit sino kung tanongin natin, basta yung mga bata na ayaw sa droga, yung bata na talagang nakikita nila yung tunay na hindi lang o puro TikTok at puro laro-laro ha, yung talagang nakikialam mo sila, yung pinakikiramdaman nila kung anong nangyayari sa ating bansa. Sisigaw natin! Duterte! 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 Bigyan mo ng tubig. Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo, Marcos. Lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay kailangan asikasuhin ang mga pag-aaral. O, alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit gano'n naapektuhan ni kami? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa naapektuhan sa droga na yan. Kaya kami mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Kahit marami ka bang ipadalang militar, dahil hindi kami malulupit ng kung sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya wag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon nagagalit sa'yo, dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino, lalo na mga kabataan, kung ano-ano na lang nangyari sa mga kabataan. Dahil buntis sa nakatira kami, ay maraming mga nagdodroga, maraming kaming narinig na nag-aabutan ng droga, hanggang sa nalaman namin, hanggang sa nakita namin. At nung nalaman ko, pati si Duterte, Sara, kinalaban mo, kaya kami nagalit sa'yo, dahil kami sumuporta rin sa'yo. Yun yung naging kumbaga breaking point kung tawagin no, nung kinantina talaga yung talagang dinurog-durog na itong si VP Sara nitong administrasyon na to. Doon na ho talaga nag-init ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, yung inumpisahan nyo na to, Marcos Jr., hindi nyo na ho mapapatigil to. Hindi nyo na ho mapapatigil to. Dire-diretso na ho ito, kaya maghanda-handa na ho kayo. Ihanda nyo na ho yung mga maleta nyo. Mag-arrange na kayo kung anong mga dapat yung i-arrange dahil medyo mahirap-hirap po itong ginawa nyo na to, Mr. President, no? Hanggang kailan matatapos pa ho kaya itong taon na to na kayo pa rin ang presidente sa Malacanang? Naku. Alam mo kung bakit nangyari sa dati ko? Alam mo kung anong nangyari? Dahil sa droga na pinalaganap mo. Ginahasa ang ate ko na nawala sa bisyo. Nang dahil sa bisyo sa droga. Yun ang dahilan ng droga. Kaya bakit kami sa iyo naniniwala na bakit maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami? Trolls sa mga Pilipino?
binabayaran. Hoy, maya ka naman sa balat mo. Hindi kami bayaran. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami pangag. Kaya nananawagan pala ako sa mga Pilipino na nananatili sa bahay. Mahiya naman si Marcos. Kahit ano pa ang panakot sa atin, huwag kayo mag-alala. Suportado kayo na buong Pilipino. Lumabas na kayo, mga kapwa namin Pilipino, lalo na mga magulang nyo. Huwag kayong matakot na akala nyo mapapama ka mga anak nyo. Kaming bahala. Lalo na ako magpapatunay. Ako magpapatunay sa inyo na kami ang susuporta sa'yo, lalo na ako. Ikaw bata ka, nanonood ka. Alam ko nanonood ka dahil maraming lumaganap na social media. Alam namin kung bakit kami galit. Dahil hindi namin din gusto gawin to. Pero dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa mong meeting, kung ano-ano, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit na sa'yo. Hinintay lang namin na bumawi ka sa dulo. Pero ano, ginagawa mo? Wala. Hanggang sa nagalit na, hindi ba't sabi mo, tigre ka? O sige, nanawagan ako sa'yo. Pumunta ka, magpakita ka sa buong Pilipinas para na sa ganun, kung tigre ka talaga, ipakita mo sa amin. Dahil nalaman namin na talagang tigre ka. Dahil nilamon mo kami. Pero hindi kami magpapalamon sa'yo ng buong buo. Dahil kaming mga Pilipino, marami na kaming napagdaanan. Dahil kami isang matatag na Pilipino. Kami ay babangon ng babangon na kasama si Inday Sara Duterte. Huwag kang masyadong magtaka, Marcos, hindi kami takot sa'yo, lalo na ang mga kabataan. Dahil kami, lalo na ako, palaban din ako. Hindi ako. Yan ho yung mga delikado, yung mga bata. Pagka yan talaga ay lumabas na sa karsada, na gumalaw, nakita nila, lalo na yung mga ayaw sa droga, yung naiintindihan nila yung epekto ng droga. Lalabas ho yung mga bata na yan. At pagka yung mga bata na yan lumabas, naku, ayusin nyo na. Yung mga PNP, yung mga AFP, ayusin nyo ho, ha? Yung mga bata na yan, meron din hong saloobin yan. Meron din ho silang, kumbaga, na gustong ipahayag sa pamahalaan. Ngayon, kung pati itong mga sinasabi nito ay magbibingi-bingihan at magbubulag-bulagan kayo, naku, meron ho tayong problema dyan. Nagpapasubig kahit sa kanino. Ako ang isang Pilipino, lalo na ang mga kasama ko, kapwa Pilipino na naghihirap din sa Saudi. Minsan yung iba, nag-uwi ang para lang magpadala sa pamilya nila. Pero nung napahamak yung pamilya nila, hindi mo ba nakikita na naghihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam yun? Tapos ikaw, nagdodroga ka, pinapalaganap mo. Hayop, grabe ka talaga. Duwag ka. Okay, maraming salamat po sa lahat na nandito. Kami po ang Star Image Farm. Kasama po namin ang mga anak-anak at namin si Majo at si Carlo. Hindi po namin sila pinalaki ng ganito. Nasa amin na sila ng 6 years. Simula nung lumalabas sila sa TV, nag-viral sila, hindi po ganito ang pagpapalaki namin. Pero kaya kami nandito sa EDSA ngayon, nilaan talaga namin yung oras namin dito. Kasi si Carlo gusto niyang gihatid yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo. Nasa kulungan, dahil sa droga yan. Yun po ang totoo, kaya kami nandito dahil sa kagustuhan ng batang si Carlo. Hindi po siya ginagamit, hindi po kami bayad, nandito kami para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon lang nangyari sa atin to, diba? Opo, tama po yun. Kung may marami sa amin nakakakilala, lalo na kay Carlo na nagsalita kanina, siya po yung anak-anakan ni Vice Ganda.
na batang makulit noon na laging kasama ni Vice sa mga pelikula niya. Kahit si Madjo, ayan si You Do Not Girl, si Madjo, wala pong pumilit sa amin dito, hindi po namin sila tinuruan, bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Dahil sa murang edad nila gusto na lang ipaglaban ang Pilipinas. Sa mga kapwa naming influencers na siguro ngayon tinatawanan lang kami dahil lahat sila kampe sa gobyerno dahil may nahihita sila. Meron silang nakukuhang talent fee. Bawat imbita sa kanila ng gobyerno, may bayad sila dahil influencer sila, mga artista sila, may talent fee sila. Kami wala. Nagpunta kami dito ng buong puso. Gusto namin ipaglaban ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Kitang-kita naman po natin ang panggigipit kay VP Sara. Nakita nyo, inuuna ang confidential funds na busisiin kesa iprioridad ang pangangailangan ng mga Pilipino. Nakita po natin, ang dami pa rin nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, lalo na sa sektor namin, sa entertainment industry, na ang walang ibang laman ang news ng mga top networks na yan, kundi ang pagdurog sa ating VP Sara Duterte na talagang nagmamahal sa Pilipinas. Nakita nyo naman kahit anong pagdudurog na ginagawa, lumalaban tayo ng patas, lalo na ang ating VP. Protektahan natin ang Vice President, guys. Imbis na magstay lang kayo sa bahay, pumunta kayo dito, mapayapang rally to. Okay? Lahat dito na nandito, nagmamahal sa Pilipinas. Yung mga nag-i-stay lang sa bahay, nanonood lang, lumabas na kayo. Labas na. Wala dyan sa pagpindot nyo ang tamang laban, ang totoong laban. Nandito yan sa EDSA, kasama namin. Lumabas na kayo, ano pang hinihintay nyo? Ginagago na tayo. Kinakamkam na ang pera ng bayan. Nagbubulag-bulaga pa rin ba tayo? Okay, lahat dito. Meron nung gaganaping pagmalaki ang pagkilos ngayong araw na to dyan sa EDSA. Yung mga malapit dyan, labas na o labas Walang na. bayad, sinasabi nila may pinapapirma daw para bayaran. Meron ba? Wala! Walang bayaran dito. Wala akong bayad. Lahat dito nagmamahal ng tunay sa Pilipinas. Dagdag ko lang, alam mo bang nabash kami ni Maharlika? Pero mahal na mahal namin si Maharlika dahil ang news na lumabas is ano daw tayo? Troll farm. Dahil influencer kami, meron daw kami mga alagang troll farm. Gusto namin ipabatid na Madam Maharlika, mahal na mahal ka namin. Hindi totoong kami ay may troll farm. Wala kami dito ngayon kung meron kaming troll farm. Naintindihan namin, nag-message ako personally kay Madam Maharlika, tumingi ako ng sorry at yun ay isang misunderstanding lamang. Nandun kami, gusto namin magbigay ng amount sa kanya para mapakinggan niya kami. Dahil ang gusto namin siwalat yun sa Indian na dumidikit kay Kumar. Yung kay Kumar, dahil may alam kami doon, gusto namin siwalat yun para lang makalapit sa kanya magsabi. Pero hindi kami troll farm, Maharlika. Mahal na mahal ka namin, kasama ng sambayan ng Pilipino, mahal na mahal ka namin. Ayun na nga mga kababayan, mahal na mahal din namin kayo. Mapalakpakan nun natin itong grupo na to. Star Image, ha? Star Image yung nakalagay dito, nakalagay sa ano niya, patch niya dito. As always mga kababayan, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Ngayong araw na to, merong mangyayaring malaki ang pagkilos diyan sa EDSA, no? At dito sa lugar namin, alam ko magkakaroon din. Binalitaan ho tayo kagabi. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Kung di man ho ako makarating dyan sa EDSA ngayong araw na to, meron ho tayong gagawin para kahit papano makatulong sa mga kasama natin dyan sa EDSA. Maraming salamat to mga kababayan.